Matutulog sana ako ngayon kasi grabe talagang antok ko mga katrops. Daig ko pang puyat na puyat. Ewan ko ba, grabing antok kong nararamdaman. Pero biglang nag-chat sa akin yung kapatid ko. Samahan ko raw si mama sa kanilang meeting. Di ko alam kung anong klaseng meeting yun. Basta sasamahan ko na lang si mama. Syempre for the ayos na nga ang inyong katrops. Syempre di mawawala dyan yung aking travel bag. Bago na nga pala siya ngayon. Binigyan kasi ako ni Papa ng panibago. Wala na kasi yung dati ko. Eto na nga for the go na nga ang inyong katrops. Ihahatid nga pala kami ni Kuya sa pupuntahan namin kasi medyo malayo-layo yun. Siyempre, kasama ang kanyang unika iha. Tignan mo nga naman, prepared na siya. For the go na nga kami dito sa labas at tamang upo muna ako habang hinihintay si mama. Di ko alam kung anong oras lalabas si mama eh. Charot! At napansin ko nga sa video may pagkahagard na nga yung mukha ko. Nakalimutan ko palang magpulbo. Tignan nyo nga naman yung mukha ko. O diba nagawa pa nga magpa-cute kahit acute naman. Charot! Habang naghihintay nga ako, in-expose ko na yung mukha ko sa video. Habang wala pa nga si mama, eto nga't nag-stroll muna ang mag-ama. Naiinip na rin kasi yung inikaihan niya kaya inikot niya muna ito kahit mainit. Laban pa din. Tabi, are you okay? Sa sobrang tagal nga ni mama, ito nga't pinasok ko na nga siya sa loob. Tinignan ko kung anong ginagawa niya. Pagtingin ko nga sa kwarto, tamang suklay lang pala siya ng bangs niya at nakaharap pa nga sa salamin. Ay naku naman si mama, magugulo din naman yan kapag hinangin siya sa motor. Charot! Kaya sabi ko kay mama, bilis-bilisan niya kasi baka malit kami sa pupuntahan namin. Maya-maya pa, ito na nga si mama, lumabas na nga. O, diba? Ang ganda ng munting marimar namin. Charot! Ito nga't nakita nga niya yung video. Pinagalitan pa nga ako neto. Sabi niya, panay daw ako video. Charot! Ito na nga't nakasakay na nga kami kay kuya. At for the go na nga kami sa pupuntahan namin. Nasa likod ko nga pala si mama sumakay kasi dyan daw siya komportable. At dyan niya trip umupo. O, tignan mo nga naman, ang dalagang Pilipina namin. Napakaganda ng upo niya. O, diba? Hinahangin-hangin na yung bangs mo ngayon. Charot! Pagdating nga namin sa pupuntahan namin, di na nga namin inabot yung meeting nila mama. Kaya ito, for the sakay uli kami, pa-uwi. O diba, tamang stroll lang talaga yung trip namin. Charot! Ito na nga't bumabiyahe na nga kami, pabalik sa bahay. Pero sabi ko kay kuya, i-stroll muna namin si mama. Iikot namin siya sa may pastry. Kasi sa totoo lang mga katrop, sa tagal ni mama dito sa Bagong Silang, hindi pa siya pamilyar sa mga lugar at kalsada dito. Kaya naman, hindi naman nagdalawang isip si kuya. Eto nga't nilibot na nga kami ni kuya sa buong pastry. Kasama namin syempre si mama. Alam niyo ba mga katrops kung taga pastry ka, alam mo kung saan banda to. Story time muna tayo. Alam niyo ba mga katrops, dito sa pastry, dito nga pala kami nag high school. Halos lahat ata kami, excepted lang sa kuya namin panganay at sa sumunod sa kanya. Dito nga pala kami mga katrops naglalakad tuwing uwian, lalo na kapag kinulang sa budget. Charot! Ito nga pala ang Kitty Burger. Dati hindi ganyan kaganda yan, pero tignan nyo nga naman ngayon at tignan nyo nga naman may mga bagong food hub na dito sa pastry. Ang dami ng pwedeng pagkainan. Ito nga pala ang alumni high school namin, ang Bagong Silang High School. Alam nyo ba mga katrop, sobrang ganda dyan dati. Ewan ko lang ngayon, pero noong mga panahon namin, grabe, napaka-solid dyan mga katrops at ang gagaling pa ng mga teacher dyan. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga teacher dyan na hanggang ngayon nagtuturo pa rin sa Bagong Silang High School Pastry. Shoutout po sa inyo dyan. At syempre, dito sa pastry, hindi lang Bagong Silang High School ang eskwelahan dito. Maraming din tong eskwelahan nakatabi. Ito nga pala ang Silanganan Elementary School at sa paligid nga nito, marami din pwedeng pagbilan. Yung panahon namin mga katrops, alam niyo ba yung mga vendors, laktaw-laktaw pa nga at malayo pa yung lalakarin mo bago ka makabili ng gusto mong kainin. Charot! Ito nga pala sa lilikuan namin ni kuya, ang Silanganan Elementary School. Malaki din pala tong eskwelahan na to kasi ang harap nito sa tabi ng Bagong Silang High School. Pero di pa ako nakakapasok dyan mga katrops. At syempre sa pababa naman yan, ito naman ang Benigno High School. O di ba magkakasunod-sunod ang mga eskwelahan dito. Kalapit naman ng Benigno Aquino High School, itong Holiday Island. O di ba may pagtatambayan na yung mga estudyante lalo na kapag mainit na mainit sa kalsada at kailangan mo muna magpahinga. Syempre, didiretso muna sila dito sa may Holiday Island. San ka pa ba? Dito ka na sa may aircon. Charot! Eto na nga't pauwi na nga kami neto ni kuya.
Nakauwi na nga kami dito sa bahay at habang nagpapahinga nga kami dito sa labas, dumaan naman tong binabiyahing jeep ni Kuya Benji. Syempre, si Kuya Benji ang driver. Medyo hindi pa siya gaano mapuno ngayon ng pasahero, pero sana mamaya puno na yung jeep mo. Ingat sa biyahe. God bless you. At ito na nga, pagbaba nga namin, feeling ko na uwi ko lahat ng buhangin at init sa mukha ko. Tignan nyo nga naman, napaka-oily. Kaya naman, kinumus-kumus ko talaga yung mukha ko hanggang sa mabura. Charot! Maya-maya pa sa sobrang init nga, naisipan ko na nga pumasok para magpahinga. At pagpasok ko nga sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Dito na ako nagpahangin. Tapos tinuloy ko na rin yung pagbura ko sa mukha ko. Charot! Kinuha ko na rin yung cellphone para mag-marketing at replyan yung mga customer na nag-inquire. Maya-maya pa nga, tinawag na ako ni mama para magkape. Paglabas ko nga ng kwarto, kinuha ko kagad yung kapeng natira ko kaninang umaga. Tapos ito nga si mama, tamang timpla na nga ng kape niya. Kinuha ko na rin pala yung basong pagtitimplahan ko. Ito na nga, ilalagay ko na nga sa lamesa. Kukunin ko rin pala yung paborito kong panghalo sa kape. Walang iba kundi ang Magic Tinidor. Kayo rin ba katulad ko na tinidor ang pinangahalo sa kape? Yung mga kapatid ko nawiwirduhan sa akin, bakit tinidor daw pinangahalo ko? Sagot ko lang sa kanila, syempre para halong-halo. Natiwirduhan kasi sila sa akin, kakaiba daw ako. Charot! Pagkatapos ko nga ibuhos yung kape ko sa may baso, medyo kinabahan pa nga ako kasi baka naubusan ako ng mainit na tubig. Pero buti na lang umabot pa ako sa finals. Charot! Eto nga't inalog-alog ko na nga kung kakasya pa siya sa isang timpla. Pero mukhang hindi na nga. Hinalo ko muna yung kape ko tapos itatabi ko muna. Magpapakulo kasi muna ako ng tubig. Kinuha ko na nga tong magic takore namin at ilagay ko sa lababo para lagyan ng tubig. Magpapakulo na kasi ako. Kawawa naman yung sunod na magkakape na ubusan ng mainit na tubig, baka umiyak. Charot! Alamin naman kami, coffee lover talaga kami. At ito na nga't nakasalang na nga, pinakulong tubig. Habang naghihintay akong kumulo ito, lumabas muna ako at nakita ko nga to sila mama nakatambay na nga sa labas. Ito talaga ang coffee break time namin. At paglabas ko nga, nakita ko nga tong si Kisses. Ito nga pala ang pusa nila Sabi. Alam niyo bang sa lahat ng pusa nila Sabi, ito talaga yung pinaka-aktibo. Gala din to, kumbaga sa tao, layas. May pag-akit pa nga ng bintana nila to para lang makatakas. Sobrang bilis pa nito tumakbo para lang makatakas siya. Pero takot to sa tao, mga katrops. Hindi to gumagala. Kung makakatakas man siya, hindi to lalabas. Yung layas niya lang at gala sa loob lang ng bahay. Hindi rin to nananakit, mga katrops. Mababait ang pusa nila Sabi. Tamang kape na nga kami dito ni mama sa labas. O diba, kami nga pala si B1 at B2 laging magkasama. Naisip mo bang naisip ko, B1? Palagay ko nga, B2. Operation Habulan! Kambal to ko kaya kami niya ni mama. Charot! At ayun nga si Kisses sa likod ko, napakakulit. Ito nga hawak-hawak nga siya ni kuya. Di ko alam kung anong klaseng pusa si Kisses pero ang alam ko yung isang pusa nila Sabi na si Hershey ay Persian. Bakit kaya siya tinawag na Persian? Alam nyo ba kung bakit, mga katrops? Kasi siya yung nauna kaya Persian. Joke yun. Charot! Ito nga si Kisses, tignan mo nga naman yung pinagagawa sa sarili niya. Oh. Bago nga ako pumasok para i-check yung pinakulong tubig, binigyan nga ako ni mama ng hopya, tipas, sopya, munggong palaman. Favorite ko rin to yung munggong palaman Pagtingin ko nga sa langit, ayan, kumukulimlim na naman. Wag naman sanang umulan. Tignan nyo, napakadilim na pero alas 4 pa lang yan. Mga bandang alas 6 naman ng hapon, eto nga tumiga muna ako saglit sa kwarto. Hindi para matulog, mga katrops, kundi para mag-affiliate dito sa TikTok. Kung familiar kayo sa pag-a-affiliate dito sa TikTok, eto nga pala yung ginagawa ko. Pandagdag income din to, mga katrops. Napakadali lang neto gawin, mga katrops. Magbebenta ka lang din pero hindi ka naman magsasalita dito. Effort lang to, mga katrops, at saka sipag at syaga lang talaga to, mga katrops. Napakasimple lang, mga katrops. Ipopost mo lang sa TikTok account mo yung product na binebenta mo at ito talagang ginagawa ko, mga katrops. Hindi porket pahiga-higa lang ako papetiks-petiks na ako. Hindi, mga katrops. Kapag wala akong pa-order, ito yung pinagkakaabalahan ko. Sa mga mahilig umorder dyan online, sa mga mahilig mag-Shopee, Lazada o kahit ano pa man, lalo na sa TikTok shop, bisitahin nyo po ang aking TikTok account. Marami po kayong quality produktong pwede mabili dito at napaka-affordable pa, mga katrops. Bisitahin nyo lang po ang aking TikTok profile. Ito po ang aking TikTok profile, mga katrops, at yung link ay nasa comment section.
Mga bandang alas 7 naman, dumating tong kapatid ko, bumili sila ng isdang ulam ni Papa at ng tusino. Ako na nagpresentang magluto. Ang hirap pala mag voice cover talaga mga katrop. Sa tala ng pagbablog ko, nahihirapan talaga ako mag voice cover. Kailangan kasi kapag nag voice cover ka, madaldal ka at hindi ka mauubusan ng sasabihin. Kailangan din dito paganahin mo yung utak at lawak ng pag-iisip mo para hindi ka mablangko sa pag-voice cover nyo. Alam mo ba mga katrops, yung maaga mo palang na-edit pero dahil nabubulol ka nga sa pag-voice cover mo, inaabot ka na ng 12 midnight. Ganun kahirap mag-voice cover mga katrops. Charot! Sinalang ko na nga pala yung tusino. Hihintayin ko lang to hanggang sa matuyuan ng tubig. Pagkatuyo nga ng tubig neto, eto nga't binaligtad-baligtad ko na rin yung tusino para lahat maluto at hindi masunog. Yari ako pag nasunog to, mawawalan kami ng ulam. Pagkaluto nga ng tusino, eto na nga't ilalagay ko na nga siya sa lalagyan. Iaahon ko na sa kawali. Wag na natin hintayin masunog pa lahat. Sunog na nga yung iba eh. At ito na nga, luto na nga ang aming ulam for today's video, ang tusino. O diba, may makakain pa naman kami, hindi pa naman nasunog lahat. Charot! Pagkatapos ko nga magluto ng ulam, nilinisan ko na nga pala yung lamesa at maghahain na ako ng aming hapunan. Mga katrops ko dyan, kung hindi pa po kayo naka-follow, subscribe sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel, baka naman po, i-click nyo lang po ang follow, like, and subscribe po. At pakishare na rin po ng aking mga videos mga katrops. Maraming salamat po. Yun lamang po.